Siyempre po, isa po sa pinakamagandang ibada na gagawin natin is yung pagbabasa ng Quran. At nakakalungkot po na maraming mga tao na mabuti pa yung cellphone niya, marami siyang time para sa pag-i-scroll ng kanyang social media. Pero nakakalungkot na hindi na nga makabasa ng Quran, pati yung English transliteration or Tagalog transliteration, hindi pa rin niya magawang buksan ang pagbabasa ng Quran. You know, Quran will mend and will cure every diseases of our heart. So, pakipagkompetensya po tayo sa pagbasa ng Quran. At kung hindi ka pa rin makapagbasa ng Quran dahil sobrang busy ka, how about your dhikr, kapatid? Dhikr is free. You need only your tongue to remember Allah subhanahu wa ta'ala and pronounce his, his Hamd, his Al-Aziz, he is everything. Right? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim is very light in our tongue but very heavy in the scale of the day of judgment, and the most beloved of Rahman. Subhanallah wa bihamdihi 100 times will automatically cause all your sin to be forgiven. Right? How about astaghfirullahaladzim? Kasi lahat naman tayo ay nagkakasala, at kung malaki ang kasalanan ng kapatid na alam mong kailangan mong pagtaubahan, ano ba naman yung damihan mo yung astaghfirullahaladzim wa atubu ilayh? Ano ba naman yung Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad? So mga kapatid ko, makipagkompetensya tayo, hindi lang po sa dunya, right? Kundi ang isang mananampalataya, binigyan ka ng Allah ng time para mabuhay ngayong 2026 Ramadan to make sure that Allah is opening again your beautiful door in paradise, right? And syempre po, para magawa natin ang lahat ng ito, do the dua. Huwag natin kalimutan yung dua, especially po yung 10 minuto bago mag-start, instead of preparing this all kinds of food na nawawala yung ating focus sa pagdudua. Why don't you set aside the delicious food, and then tama na yung tamar lang, yung sunan na iftar, right? Nang sa ganun makafocus ka, no? Sa pagdudua, dahil lahat ng dua bago mag-iftar is 101% na accepted. And dua means you are declaring that, Ya Allah, I want this. Ay gusto kong magtamat ng Quran ng 5 times in Ramadan, ng 3 times in Ramadan, ng at least 1 times in Ramadan. Ya Allah, gusto kong mag-dhikr ng napakadami. Gusto kong magsadaka, Ya Allah. Pero pinipigilan ako ng aking nafsu. Ya Allah, ang dami ng plano ko para magawa ko yung Ramadan na 2026 Ramadan as the best Ramadan ever. Pero Ya Allah, hindi ko kaya. So dua is declaring to Allah that you can do it alone. You need the support and help of Allah subhanahu wa ta'ala. So magdua tayo mga kapatid. Hindi lang po yung gusto mo sa dunya, no, kundi po ihilingin natin sa Allah na bigyan tayo ng pagmamahal sa Islam. Bigyan tayo bigyan tayo ng lakas ng iman at lakas ng katawan para maisagawa natin ang lahat ng plano natin to make sure that our Ramadan is the best Ramadan ever. At kung tinatamad ka pa rin at nakita mo na ang pinakamalaking problema mo is yung nafsuhawa mo, right? Then, inshallah, wag ka mawala ng pag-asa. Meron ka pang 13 araw to make sure na talaga namang ang kailangan lang ng Allah, i-accept mo at magpakumbaba ka sa Allah na talaga namang hindi mo kakayanin ang bawat tarawih, bawat tahajjud, bawat tilawa, bawat sadaka na nasa utak mo, bawat dhikr at bawat dua without the support and mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. So i-share po natin ang ating live. Walillahi tawfiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.